Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang nakadikit ang kanyang tainga sa malamig at matigas na kahoy ng pinto ng study room ni Marco. Ang boses ng kanyang asawa sa kabilang kwarto ay mahina, halos isang bulong, ngunit bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso na parang kutsilyo. Oo, Katrina. Nakahanda na ang lahat para bukas. Katrina. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Amara, kasabay ng unti-unting pagguho ng mundong kanyang kinagagalawan. Siguraduhin mong walang palya, sabi ulit ni Marco sa kabilang linya. Ang biyahe natin patagaytay. Iyon na ang magiging katapusan niya. Isang malungkot na aksidente. Nagawan ko na ng paraan ng preno. Hindi makahinga si Amara. Ang hangin ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Preno, aksidente, katapusan, ito ba ang kanyang Marco? Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay? Kaninang umaga lang, ang mga bisig din ng lalaking iyon ang gumising sa kanya, kasama ng isang malambing na halik at amoy ng bagong timplang kape. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa kanilang bintana. At para kay Amara, isa na namang perpektong umaga yon sa kanilang perpektong buhay. Happy anniversary, mahal ko, bulong ni Marco sa kanyang tenga at inilagay nito sa kanyang leeg ang isang nagniningning na kwintas na may pendant na hugis araw. Para sa araw ng buhay ko. Napangiti siya. Marco, hindi mo naman kailangang gawin to. Lahat gagawin ko para sa'yo. Sagot nito at hinalikan siya ulit. At may sorpresa pa ako. Mag-empake ka. Aalis tayo papuntang Tagaytay. Tayong dalawa lang. Ang saya na naramdaman niya kanina ay isa na ngayong mapait na lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang kwintas na suot niya ngayon ay parang may tinik na tumutusok sa kanyang balat. Ang lahat ay nagsimula sa isang pagkakamali. Pagkatapos ng almusal, pumasok si Amara sa study room para sana ayusin ang mga gamit ni Marco. Ngunit sa kanyang pag-aayos ng mga libro sa istante, isang makapal na libro ang kanyang natabig at nahulog sa sahig. Kasabay ng pagbagsak nito, isang bagay ang lumabas mula sa loob. Isang cellphone na hindi pamilyar sa kanya. Dahan-dahan niya itong pinulot. Hindi ito ang personal na telepono ni Marco at hindi rin ang pangtrabaho nito. Iba ito. Isang sikreto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang buksan ito. Password. Ano ang maaaring maging password ng asawa niya? Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Mali. Sinubukan niya ang birthday niya. Mali. Tapos, isang malamig na ideya ang pumasok sa isip niya. Si Katrina Romero, ang maganda at mahusay na marketing director sa kanilang kumpanya. Ang babaeng laging may kakaibang titig kay Marco. Tinipa niya ang birthday ni Katrina na aksidente niyang nalaman sa isang pag-uusap sa opisina. Nag-unlock ang cellphone. Bumagsak ang puso ni Amara kasabay ng pagbukas ng phone. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa mga luhang namumuo habang binabasa ang mga mensahe. Mga mensahe ng pagmamahalan, mga pangako, mga litrato nilang dalawa na magkasama sa mga lugar na hindi niya alam. Hindi na ako makapaghintay na maging atin ang lahat, Marco. Konting tiis na lang, Kat. Malapit na. At ang pinakamasakit sa lahat, paano si Amara? Huwag mo siyang alalahanin. Ako ang bahala. Ngayon, habang nakatayo siya sa labas ng pinto, nauunawaan na niya kung ano ang ibig sabihin ng ako ang bahala. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mabilis na umatras si Amara. Pinunasan ng kanyang mga luha at pilit na ngumiti. Mahal, kanina pa kita hinihintay, sabi ni Marco na may ngiti sa labi. Ang nangiting iyon na minsan niyang minahal ay isa na ngayong maskara ng isang demonyo. Handa ka na ba para sa ating sorpresa? Tumangulang si Amara, hindi na magawang magsalita. Baka kung bubuksan niya ang kanyang bibig, isang hiyaw ng galit at sakit ang kumawala mula rito.
Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at inakay siya palabas ng bahay, papunta sa kanilang sasakyan. Bago sila sumakay, umarap ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. Mahal na mahal kita, Amara. Huwag mo yang kakalimutan. At hinalikan siya nito. Isang halik na malamig. Isang halik na lasang kasinungalingan. Isang halik ng pamamaalam. Ito na ang huling halik. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kanilang tahanan, nakatingin lang si Amara sa labas ng bintana. Ang puso niya ay walang tigil sa pagkabog, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa purong takot. Papunta sila sa Tagaytay. Papunta sila sa kanyang katapusan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makatakas. Ngunit ang sasakyan ay bumibilis na, at ang daan sa unahan ay papalapit na sa madilim at palikong daan ng kamatayan. Ang huling alaala ni Amara ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang paparating na truck, ang biglaang pag-ikot ng manibela sa kamay ni Marco, at ang kanyang sariling hiyaw na nilamon ng tunog ng nagkikiskisang bakal. Pagkatapos noon, kadiliman. Ang una niyang naramdaman nang magising ay ang matinding kirot. Isang kirot na gumagapang mula ulo hanggang paa na tila bawat himay-may ng kanyang laman ay pinupunit. Sumunod ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Puting kisame, puting dingding. Nasaan siya? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang mas matinding sakit ang pumigil sa kanya, lalo na sa kanyang mukha. Napahawak siya rito. Magaspang na benda ang sumalubong sa kanyang mga daliri. Hija, dahan-dahan lang. Isang pamilyar na boses, malumanay at puno ng pag-aalala. Lumingon si Amara at nakita ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang buhok ay may mga puti na at ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Mananglita, bulong ni Amara, ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Humagulgol ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa Diyos at gising ka na, Amara. Salamat sa Diyos. Anong nangyari? Tanong ni Amara. Ang mga alaala ay nagsisimulang bumalik na parang pira-pirasong salamin. Ang biyahe, ang plano, ang preno. Si Marco. Yumuko si Mananglita, hindi makatingin ng diretso. Wala na ang sasakyan, Hija. Nahulog sa bangin. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Amara. Hindi para kay Marco, kundi para sa sarili niya. Paano siya nakaligtas? Pero paano ako? May kutob na akong hindi maganda, Amara. Paliwanag ng matanda habang pinupunasan ng mga luha. Narinig ko ang bahagi ng usapan nila ni Katrina. Kaya sinundan ko kayo. Nakita ko ang lahat. Bago pa man mahulog ang sasakyan, tumilapon ka palabas. Milagro ng Diyos na nabuhay ka. Walang nakakita sa iyo sa dilim. Ako lang. Dinala kita dito sa pinakamalapit na ospital sa probinsya kung saan walang nakakakilala sa atin. Pinilit ni Amara na iproseso ang lahat. Ang pagtataksil, ang pagtatangka sa kanyang buhay, ang milagrosong pagkaligtas. Dahan-dahan, sa tulong ni Mananglita, sinubukan niyang tumayo. Dinala siya ng matanda sa harap ng isang salamin sa loob ng maliit na banyo. At doon, nakita niya ito. Ang babae sa salamin ay hindi siya. Ang mukha na tumingin pabalik ay isang estranghera. May mga benda pa sa ilang bahagi, ngunit ang mga nakalabas na balat ay puno ng mga galos at pasa. Ang isang bahagi ng kanyang pisngi ay may malalim na sugat na siguradong mag-iiwan ng habambuhay na peklat. Napahawak siya sa salamin, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ito ba ang kabayaran ng pagmamahal niya? Ito ba ang kapalit ng kanyang tiwala? Sino ako? Tanong niya sa hangin. Ang boses ay basag. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat, isang balita sa telebisyon ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitira pa sa dating Amara. Isang reporter ang nag-uulat mula sa labas ng isang marangyang kapilya. Sa screen, nakalagay ang mga salitang,
Amara Alcantara Valderrama, isang pamamaalam. Ipinakita ang larawan niya noong araw ng kanyang kasal, masaya at puno ng pag-asa. Pagkatapos, ang kamera ay lumipat kay Marco. Nakasuot ito ng itim. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nagdadalamhating biyudo. Nasa tabi niya si Katrina, nakasuot din ng itim, umaalalay na parang isang mapagmahal na kaibigan. Isang malaking kawalan. Sabi ni Marco sa mga reporter, ang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. Ang asawa ko, ang buhay ko, ay kinuha sa akin ng napakabilis. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Nagsiklop ang mga kamao ni Amara. Isang apoy ang nag-aalab sa kanyang dibdib. Tinutupok ang lahat ng bakas ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman. Ang sakit ay napalitan ng galit. Ang mga luha ay napalitan ng yelo. Ipinakita sa TV ang pagbuhat sa isang saradong kabaong. Ang kanyang kabaong. Patay na siya. Sa mata ng lahat, patay na siya. Isang ideya. Isang mabaliw ngunit malinaw na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kung gusto nilang mamatay na siya, pagbibigyan niya sila. Muli siyang lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang bagong mukha. Ang mukha ng isang babaeng walang pagkakakilanlan. Isang anino. Hindi ito isang anino. Ito ay isang armas. Patay na si Amara. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay malamig at matigas. Oras na para isilang si Bella. Lumipas ang ilang linggo. Ang mga sugat ay naghilom at naging mga peklat. Ang buhok ni Amara ay ginupit ng maikli at kinulayan ng itim. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot, ay sinadya niyang gaspangin. Ang kanyang pananamit ay simple at luma. Isang umaga, isang babae na may peklat sa muka at may itsurang simple at kaawa-awa ang huminto sa harap ng bakal na tarangkahan ng Paraiso Estates. Dumiretso siya sa gate ng mga katulong. Magandang umaga po, sabi niya sa gwardiya. Ang boses ay sadyang pinababa at ginawang magalang. Nabalitaan ko po na naghahanap daw po ng bagong katulong dito sa mansyon ng mga Valderrama. Ako po si Bella. Nag-a-apply po ako. Ang bawat hakbang papasok sa pinto ng kusina ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang pamilyar na amoy ng mga niluluto ni Manang Lita, ang kinangnang marmol na sahig na siya mismo ang pumili, ang mahinang tunog ng kanilang lumang orasan sa pasilyo. Lahat ay sumasalubong kay Amara na parang mga multo ng nakaraan. Ito ang tahanan niya. Ngunit ngayon, siya ay isang dayuhan dito. Bella, ito si Ma'am Katrina, sabi ni Manang Lita. Ang boses ay formal, ngunit may bahid ng panginginig na tanging si Amara lang ang makakaramdam. Itinaas ni Katrina ang kanyang tingin mula sa pagbabasa ng isang magasin. Tiningnan niya si Amara mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay huminto sa peklat sa pisngi nito. Isang ngisi ng pagismid ang gumuhit sa kanyang perpektong kolorete na mga labi. Ikaw ba yung bago? Tanong ni Katrina. Ang boses ay mataray at puno ng pagmamataas. Siguraduhin mong masipag ka. Ayoko sa mga tamad at pabaya dito sa pamamahay ko. Pamamahay mo? Gustong isigaw ni Amara. Gusto niyang sabunutan ng babaeng ito at kaladkarin palabas ng bahay na ipinundar ng kanyang mga magulang. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Yumuko siya, tulad ng isang tunay na utusan. Opo, ma'am. Makakaasa po kayo. Ang unang pagsubok ay dumating ng gabing iyon, sa oras ng hapunan. Inihain ni Amara na ngayon ay si Bella ang pagkain sa mahabang lamesa na dati ay lugar ng masasayang alaala nilang mag-asawa. Ngayon, 2 tao lang ang nakaupo roon, ang kanyang taksil na asawa at ang kirida nito na tila mga hari at reyna sa kanilang kaharian. Ang sarap ng pagkakaluto ng steak, Marco, sabi ni Katrina habang sinusubuan ng lalaki. Pero sa tingin ko, kailangan na nating palitan ang mga plato na to.
Masyadong luma ang disenyo. Tumango si Marco, hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Bella na nakatayo sa isang sulok. Okay, mahal. Kung anong gusto mo. Actually, naisip ko, baka oras na rin para mag-redecorate tayo ng buong bahay. Palitan na natin ang mga kurtin, ang mga painting. Good idea! Mabilis na sang-ayon ni Katrina at ngumiti. Para mabura na lahat ng bakas ng nakaraan, para maging tunay na atin na itong lugar. Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Amara. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa likod ay nagsiklop ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Binubura nila siya, hindi lang sa buhay nila, kundi pati sa mismong tahanan na sumaksi sa kanyang paglaki. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Bella, tinawag siya ni Katrina. Ikaw, utos nito. Umakyat ka sa master's bedroom. Siguraduhin mong malinis na malinis yan. Ayoko ng alikabok. Tumigas ang katawan ni Amara. Ang kwarto nila, ang dati nilang kwarto. Pagpasok niya sa silid, parang sinaksak ang kanyang puso. Ang mga una na dati niyang niyayakap ay gamit na ng ibang babae. Ang kanyang mga damit ay wala na sa aparador. Ang larawan nila ni Marco sa side table ay nakataob. Pinilit niyang huwag umiyak. Pinilit niyang maging si Bella, isang katulong na walang pakialam. Kinuha niya ang basahan at sinimulang punasan ang mga muebles. Ang bawat pagpunas ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Kinabukasan, habang wala si Katrina at nasa opisina si Marco, inutusan siya ni Manang Lita na maglinis ng study room. Ito na ang pagkakataon niya. Habang nag-aalis ng alikabok sa mga libro, ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid. Hinahanap niya ang kahit anong maaaring maging ebidensya. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel sa mesa ni Marco, nakita niya ito, isang maliit na ledger. Binuklat niya ito. Puno ito ng mga pangalan ng kumpanya na hindi niya kilala at mga numero na umaabot sa milyon-milyon. Mga transaksyon, mga petsa. Alam niya sa kanyang puso na ito ang ebidensya ng pagnanakaw ni Marco sa kumpanya ng kanyang pamilya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina. Bigla, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Si Katrina, dumating ng mas maaga. Dali-dali niyang isinara ang ledger at ibinalik sa dati nitong pwesto. Sakto lang. Pagpasok ni Katrina sa pinto, nagpupunas na siya ng bintana na tila walang ibang ginawa. Ngunit tiningnan siya ni Katrina ng may pagdududa. Lumapit ito sa mesa, hawak ang isang kopita ng red wine. Tapos ka na ba dyan? Tanong nito. Oo po, ma'am. Patapos na po. Sagot ni Bella. Tumingin si Katrina sa sahig, sa mamahaling puting carpet na paborito ni Amara. Isang masamang nangiti ang sumilay sa mukha nito. Bigla, sinasadyang nabitawan ni Katrina ang kopita. Tumapon ang pulang alak sa puting carpet. Lumikha ng isang malaking mantsa. Ay! Sigaw ni Katrina, puno ng pagkukunwari. Tumingin siya ng masama kay Bella. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang lampa-lampa mo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang carpet na yan? Napayuko si Bella. Sorry po, ma'am. Pasensya na po. Anong silbi ng sorry mo? Linisin mo yan. Ngayon din. Sigaw ni Katrina. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahan-dahang lumuhod si Bella sa sahig para linisin ang basag na salamin at ang mantsa ng alak. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Nagsiklop ang mga kamao niya sa gilid. Ang mga kuko ay halos bumaon na sa kanyang balat para lang pigilan ang sarili na sugurin ang babaeng nakatayo at nakangisi sa harap niya. Ang mga araw ni Bella sa mansyon ay naging isang mapanganib na sayaw. Sa umaga, siya ay isang masunuring katulong, yumuyuko sa bawat utos, tinitiis ang bawat masasakit na salita mula kay Katrina. Ngunit sa gabi,
o sa tuwing may pagkakataon, siya ay nagiging isang anino, gumagalaw ng walang tunog, naghahanap ng mga piraso ng katotohanan na wawasak sa mga taong sumira sa kanya. Ang mga litratong nakuha niya mula sa ledger ni Marco ay isang magandang simula, ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi, isang bagay na direktang mag-uugnay kay Marco sa krimen. Isang hapon, habang naglilinis siya malapit sa study room, narinig niya ang boses ni Marco na may kausap sa telepono. Maingat siyang huminto, nagkukunwaring nagpupunas ng isang plorera. "Nakausap ko na ang bangko," sabi ni Marco. Ang boses ay mahina at maingat. "Ihanda niyo na ang lahat para sa malaking transfer sa Biyernes. Siguraduhin niyong malinis ang lahat. Walang dapat maiwang bakas. Malaking transfer." Ito na marahil ang huling hakbang ni Marco para ubusin ang pera ng kumpanya at tuluyan ng itakas ang lahat. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Katrina, nagkaroon ng pagkakataon si Bella. Nakita niya ang pagtingin sa kanya ni Manang Lita. Isang tingin ng pag-unawa at pag-aalala. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti nilang ibinabalik ang tiwala sa isa't isa. Nauunawaan na ni Amara ang takot na naramdaman ng matanda at si Manang Lita naman ay gagawin ang lahat para makabawi. Isang bahagyang tango lang mula kay Bella ang naging hudyat. Maya-maya, lumabas ng kusina si Manang Lita. Ang muka ay nagpapakita ng pagkataranta. Ma'am Katrina, tulong po. Yung mga bago ninyong tanim na rosas sa hardin, parang may kung anong peste na kumakain. Nangingitim po ang mga dahon." Agad na napatayo si Katrina. Ang kanyang muka ay nabalot ng inis. "Ano? Ang mamahal ng mga yon. Walang kwenta talaga ang hardinero." Dali-dali itong lumabas patungo sa hardin. Kasunod si Manang Lita na pasimpleng kumindat kay Bella bago isara ang pinto. Ito na. Mabilis ngunit maingat na umakyat si Bella sa master's bedroom. Ang silid kung saan natutulog ang kanyang asawa kasama ang kirida nito. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Saan niya maaaring itago ang pinakamahahalagang dokumento? Hindi sa study room, masyadong halata. Sinimulan niyang tingnan ang ilalim ng aparador, ang likod ng mga painting. Wala. Napatingin siya sa malaking kama. Ang kama na dati ay kanila. Dahan-dahan siyang lumuhod at sumilip sa ilalim. Sa pinakasulok, sa ilalim ng parte kung saan natutulog si Marco, may isang itim na metal box. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ito. Nakalock. Ngunit sa tabi nito ay may isang maliit na susi na nakasabit sa isang tornilyo sa ilalim ng bed frame. Isang susi na hindi mapapansin kung hindi mo sadyaing hanapin. Binuksan niya ang kahon. Bumungad sa kanya ang mga folder. Bawat folder ay may pangalan ng isang kumpanyang hindi niya kilala. Sa loob nito, mga bank statement mula sa mga bangko sa Switzerland at Cayman Islands. Mga deed of sale ng mga property na nakapangalan sa mga kumpanyang iyon. Ang lahat ng perang ninakaw ni Marco mula sa Alcantara Legacy Holdings. Narito ang katibayan. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at sinimulang kunan ng litrato ang bawat dokumento. Bawat pag-click ng camera ay parang isang hakbang palapit sa hustisya. Bigla, narinig niya ang boses ni Katrina mula sa ibaba. Papalapit na. "Manang, wala naman akong nakikitang peste. Sinasayang mo lang ang oras ko." Nataranta si Bella. Dali-dali niyang isinara ang kahon, ibinalik ang susi, at itinulak pabalik sa ilalim ng kama. Ngunit wala na siyang oras para lumabas ng kwarto. Ang mga yabag ni Katrina ay nasa hagdanan na. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto ng walk-in closet at pumasok. Isiniksik ang sarili sa likod ng mga mamahaling damit ni Marco. Tamang-tama lang. Pagkasara niya ng pinto, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Katrina, bumubulong sa inis. Narinig ni Bella ang paglapag nito ng kanyang bag sa kama. Tahimik siya.
Pinipigil ang kanyang paghinga. Nagdarasal na sana ay hindi siya nito mapansin. Ang amoy ng pabango ni Marco na nakakapit sa mga damit ay tila isang insulto na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Katrina, mahina at tila may kausap sa telepono. Oo, nakausap ko na siya. Sabi ni Katrina sa kabilang linya, hayaan mo siya sa transfer niya sa Biyernes. Kailangan natin yon. Isang sandaling katahimikan. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Katrina at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may halong panunuya at lamig na nagpatindig ng balahibo ni Amara. Akala niya, siya ang may kontrol sa lahat. Hayaan mo lang si Marco Valderrama na maging kampante. Hindi niya alam na isa lang siyang piyesa sa laro ko. Nasa kanya na ang lahat. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Marco sa kanyang sarili habang nakaupo sa kanyang mamahaling leather na upuan sa study room. Nasa kanya na ang posisyon bilang CEO. Nasa kanya na ang mansyon. At higit sa lahat, nasa kanya na si Katrina, malaya at walang hadlang. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay panatag. Ngunit sa loob ng ilang linggo, isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang bumabalot sa kanya. Isang pakiramdam na mayroong matang nakamasid. Isang anino sa gilid ng kanyang paningin na laging nawawala kapag kanyang lilingunin. Sir, kape niyo po. Hindi halos nag-angat ng tingin si Marco mula sa mga papeles sa kanyang mesa. Ilapag mo na lang dyan, sabi niya. Ang boses ay aburido. Pumasok ang bagong katulong, si Bella. Isang babaeng simple, tahimik, at may kapansin-pansing peklat sa mukha. Halos hindi niya ito pinapansin sa araw-araw. Isa lamang siyang kasangkapan sa bahay. Ngunit nang ilapag ni Bella ang tasa ng kape sa kanyang tabi, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Marco. Hindi ito basta lang inilapag. Dahan-dahan itong ipinatong na may bahagyang pag-ikot sa dulo para ang hawakan ng tasa ay eksaktong nakaturo sa kanyang kanang kamay. Natigilan si Marco. Ang simpleng kilos na yon, iyon ang paraan ni Amara. Iyon ang maliit na bagay na laging ginagawa ni Amara para sa kanya tuwing umaga. Isang maliit na senyales ng pag-aalaga na hindi niya namamalayan hanggang sa sandaling ito. Bigla siyang nag-angat ng tingin. Nakatalikod na si Bella, tahimik na naglalakad palabas ng silid. Tiningnan niya ito, ang simpleng bestida, ang maikling buhok, ang bahagyang pag-ika sa paglalakad dahil sa pagod. Wala. Wala ni isang bakas ng kanyang asawa. Nagkataon lang, bulong ni Marco sa sarili. Pilit na iwinawaksi ang kakaibang kilabot na kanyang naramdaman. Ngunit ang imahe ng tasang yon ay nanatili sa kanyang isipan buong araw. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa pagtulog. Katabi niya si Katrina, mahimbing na natutulog. Ngunit ang isip ni Marco ay gising na gising hanggang sa dalawin siya ng isang panaginip. Nasa isang madilim na kalsada siya. Amoy gasolina at sunog na goma. Sa di kalayuan, nakita niya ang nagliliyab na sasakyan sa ilalim ng bangin at sa kanyang harapan, nakatayo ang isang babae. Ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng dugo. Ang kanyang buhok ay magulo. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Si Amara, ngunit hindi ang Amara na kanyang naaalala. Ang mukha nito ay basag. May mga sugat na umaagos ng dugo. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagmamahal, ay blangko at walang buhay. Bakit, Marco? Bulong ng aparisyon. Ang boses ay parang hangin na dumadampi sa kanyang balat. Bakit? Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig ni Marco habang bigla siyang napabangon. Pawis na pawis. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang kabayong hinahabol. Ano ba? Inis na sabi ni Katrina, nagising sa kanyang sigaw. Ano na namang problema mo? Gabi-gabi ka na lang binabangungot. Wala. Masamang panaginip lang, sagot ni Marco.
Habang pilit na pinapakalma ang sarili, sumimangot si Katrina at humarap sa kabilang direksyon. Kalimutan mo na siya. Patay na si Amara. Atin na ang lahat. Huwag mong sirain to dahil lang sa konsensya mo. Hindi na sumagot si Marco, ngunit alam niyang hindi lang ito konsensya. May iba pa. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Hinanap niya si Manang Lita sa kusina. Manang, sabi niya, sinubukang maging kaswal. Nasaan ang papeles ng bagong katulong? Si Bella. Natigilan sandali si Manang Lita bago tumango. Nasa drawer ko po, sir. O, kukunin ko lang po. Ang sandaling pag-aatubili na yon ay hindi nakalampas sa mapanuring mga mata ni Marco. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Manang Lita dala ang isang manipis na folder. Iniabot niya ito kay Marco. Ito po, sir. Kinuha ito ni Marco at dinala sa kanyang study room. Isinara niya ang pinto. Binuklat niya ang folder. Sa loob ay may isang simpleng biodata form. Pangalan, Bella Cruz. Address, isang malayong probinsya sa Visayas. Nakaraang trabaho, kasambahay sa isang pamilyang nag-abroad na. May NBI clearance at isang Xerox copy ng SSSID. Lahat ay mukhang lehitimo. Masyadong lehitimo. Walang kahit anong kaduda-duda. Ngunit imbis na mapanatag, lalo lang siyang kinabahan. Ang pagiging perpekto ng mga dokumento ay tila isang malaking takip sa isang mas malalim na sikreto. Ibinagsak niya ang folder sa mesa. Nag-overthink ka lang, Marco. Sabi niya sa sarili. Namamatay na ang konsensya mo. Yun lang yun. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mukha ni Amara sa kanyang panaginip ay pilit na bumabalik. Ang boses nito. Ang tanong nito, bakit? Sa paghanap ng maiinom, lumabas siya ng study room. Mula sa pasilyo sa itaas, natanaw niya ang sala sa ibaba. At doon, nakita niya si Bella, nagpupunas ng malaking salamin sa dingding. Huminto siya sa pagkakatayo, na natili sa dilim kung saan hindi siya makikita. Pinanood niya ito. Pinanood niya ang bawat kilos ni Bella. Ang paraan ng pagpupunas nito, paikot, na may diin. Eksaktong paraan kung paano maglinis si Amara. Ang paraan ng pagtayo nito, na bahagyang nakasandal sa isang paa kapag napapagod. Mga maliliit na bagay. Mga bagay na hindi mo mapapansin kung hindi mo kabisado ang bawat galaw ng isang tao. Habang nagpupunas si Bella, isang hibla ng buhok ang tumabing sa mukha nito. Itinaas nito ang kanyang kamay para ayusin ito. Isinuklay ang buhok palikod gamit ang mga daliri. At sa sandaling iyon, tumama ang sinag ng araw mula sa bintana sa kanyang mukha. Ang peklat ay panandaliang natakpan ng anino. At sa isang iglap, sa isang nakakakilabot na segundo, nakita ni Marco ang pamilyar na hugis ng pisngi, ang kurba ng kilay, ang linya ng panga. Nakita niya si Amara. Napaurong siya, napasandal sa dingding. Napakabilis ng pagtibok ng kanyang puso. Malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Tumingin siyang muli. Wala na. Ang nakikita na lang niya ulit ay ang mukha ng isang ordinaryong katulong na may peklat. Isang estranghera. Ngunit nakita niya iyon. Sigurado siyang nakita niya iyon. Mula sa itaas, tinitigan niya ng maigi si Bella na patuloy sa paglilinis, walang kamalay-malay na siya ay pinagmamasdan. Naningkit ang mga mata ni Marco. Isang nakakatakot na pagdududa ang unti-unting nabubuo at lumalamon sa kanyang isipan. Hindi. Hindi maaari. Imposible. Patay na siya. Nakita niya ang kabaong. Umiyak siya sa libing. Pero paano kung hindi? Sa gitna ng panganib at pagpapanggap, si Manang Lita ang naging tanging kanlungan ni Amara. Siya ang kanyang koneksyon sa nakaraan, ang kanyang kasabwat sa kasalukuyan, at ang kanyang pag-asa para sa hinaharap. Ang tiwalang nasira sa pagitan nila noon ay unti-unti nang nabubuo muli, pinagtibay ng kanilang mga pabulong na pag-uusap sa gabi at mga pasimpleng sulyap na puno ng kahulugan.
Isang hapon, habang tinutulungan ni Bella, si Manang Lita na ayusin ang mga lumang gamit sa bodega para ipamigay, isang luma at pudpod ng bayong ang aksidenteng natabig ng matanda. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang laman. Isang lumang rosaryo, ilang resibo, at isang maliit, makalumang modelo ng cellphone. Ay nako, sabi ni Manang Lita habang dalidaling pinupulot ang mga gamit. Pinulot ni Bella ang cellphone. Luma na ito, isa sa mga modelong may keypad pa. Sa inyo po ito, Manang. Ay oo, Hija. Yan yung luma kong cellphone bago ako binilhan ni Sir Marco ng bago. Medyo utal na sagot ng matanda. Sira na yata yan. Ngunit nang pindutin ni Bella ang power button, umilaw ang screen. May baterya pa ito. Mukhang gumagana pa po, sabi ni Bella. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang kuryosidad ang nagtulak sa kanya na buksan ang inbox. Karamihan ay mga luma at ordinaryong mensahe. Ngunit isang pangalan sa pinakaibaba ng listahan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Marco Valderrama. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang thread ng mga mensahe na may petsang ilang buwan bago ang aksidente. Ang unang mensahe, Manang, alam kong nakita mo kami ni Katrina kanina. Huwag kang magkakamaling magsalita. Sinundan pa ito ng isa. Subukan mong magsumbong kay Amara at sisiguraduhin kong hindi na makakatanggap ng tulong pinansyal ang pamilya mo sa probinsya. At ang huli, ang pinakamalamig at pinakamasakit sa lahat. Alam ko kung saan nag-aaral ang mga apo mo, Lita. Isang maling galaw mo lang at baka hindi na sila makauwi ng ligtas. Manahimik ka kung gusto mo pa silang makita. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang cellphone ay halos madurog sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Hindi maaari. Si Manang Lita, alam niya ang lahat mula pa sa simula. Ang pagtataksil, ang mga kasinungalingan, alam niya, ngunit pinili niyang manahimik. Naramdaman niyang gumuho ang huling pader na kanyang sinasandalan. Ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya sa mundong ito ay bahagi rin pala ng kasinungalingan. Bella, ayos ka lang, Hija? Namumutla ka? Tanong ni Manang Lita. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang tingin. Ipinakita ang screen ng cellphone sa matanda. Ang mga mata niya ay nagsimula ng mamasa. Hindi galit ang nasa boses niya, kundi isang basag na pakiusap. Bakit, Manang? Halos pabulong niyang tanong. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Nang makita ni Manang Lita ang cellphone, ang kulay ay nawala sa kanyang muka. Nabitawan niya ang mga hawak na gamit. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa sahig. Amara, Hija, patawarin mo ako. Humagulgol ang matanda. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Patawarin mo ako. Bakit? Ulit ni Amara, ang sakit sa kanyang boses ay mas matindi pa kaysa sa sugat sa kanyang mukha. Natakot ako, Hija. Natakot ako para sa mga apo ko, sabi ni Manang Lita sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pinagbantaan niya sila, ang pamilya ko. Wala akong nagawa. Patawarin mo ang karuwagan ko, Amara. Patawarin mo ako. Tumingin si Amara sa babaeng nakaluhod at nagmamakaawa sa kanyang harapan. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Nauunawaan niya, ngunit ang pag-unawa ay hindi nabubura ang sakit ng pagtataksil. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amara. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Iniwan niya si Manang Lita na umiiyak sa sahig ng bodega. Nagkulong siya sa kanyang maliit na silid. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa kawalan. Wala nang luhang dumadaloy. Ang nararamdaman niya ay isang malalim
at nakakamanhid na kawalan. Ang kanyang asawa ay tinangka siyang patayin. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay ay naglihim sa kanya. Ngayon, naramdaman niya na tunay na siyang nag-iisa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa maliit na bintana ng kanyang kwarto. Mula roon, tanaw niya ang swimming pool area at doon, nakita niya sila, si Marco at si Katrina. Magkatabing nakaupo sa isang lounge chair, nagtatawanan, habang umiinom ng champagne. Mukha silang masaya, mukha silang walang inaalala sa mundo. Habang pinapanood niya sila, isang bagay ang nagbago sa loob ni Amara. Ang mga luha ay natuyo, ang sakit ay naging yelo, ang takot ay naging tapang na may halong galit. Napagtanto niya ang isang malinaw at brutal na katotohanan. Sa laban na ito, wala siyang pwedeng sandalan. Wala siyang ibang kakampi kundi ang kanyang sarili. Ang relasyon sa pagitan ni Bella at Mananglita ay nagbago. Nananatili ang respeto, ngunit nawala na ang init at paglalambing. Ginagawa na lamang nila ang kanilang mga trabaho, gumagalaw sa paligid ng isa't isa na parang dalawang estranghero. Si Amara ay nagtayo ng isang pader sa paligid ng kanyang puso at nauunawaan ni Mananglita na wala siyang karapatang sirain iyon. Hindi na ininda ni Amara ang sakit. Ang tanging nagpapaalam na lang sa kanyang kalooban ay ang mga huling salita na narinig niya mula kay Katrina sa loob ng closet. Hindi niya alam na isa lang siyang piyesa sa laro ko. Kung si Marco ay isang piyesa lamang, sino ang tunay na manlalaro? Anong laro ito? Ang pagiging isang hamak na katulong ay may isang malaking bentahe. Nagiging invisible ka. Walang pumapansin sa iyo habang naglilinis ka sa mga sulok, nagbibigay daan para makinig at magmasid. Ngunit kailangan niya ng access sa mga lugar na matagal nang nakasara. Kailangan niyang hanapin ang koneksyon ni Katrina, kaya gumawa siya ng plano. Isang umaga, habang naglilinis si Bella sa pasilyo, sinadya niyang maging lampa. Habang bitbit ang isang timba ng tubig, aksidente siyang natapilok malapit sa isang mamahaling florera na nakatayo sa isang pedestal. Gumawa siya ng malakas na ingay, ngunit maingat niyang sinigurado na ang tubig lang ang matatapon at hindi mababasag ang florera. Mabilis na lumabas si Katrina mula sa sala, ang mukha ay pulang-pula sa galit. "Ano ba yan? Ang tanga-tanga mo naman," sigaw nito. "Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Muntik mo nang mabasag yan." Yumuko si Bella puno ng pagsisisi. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya." "Walang kwenta," sabi ni Katrina. "Dahil sa kalampahan mo, sa bodega ka nalang maglinis buong araw. Ayusin mo ang mga lumang kahon doon na 10 taon nang hindi nagagalaw. Doon, kahit anong mabasag mo, wala akong pakialam." Sa loob-loob ni Amara, isang maliit na ngiti ang sumilay. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Ang bodega ay nasa likod ng mansyon, isang lugar na mainit, maalikabok at amoy luma. Para sa iba, ito ay isang parusa. Para kay Amara, ito ay isang minahan ng ginto. Nagsimula siyang maglinis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sa dumi nakatingin, kundi sa mga pangalan na nakasulat sa mga kahon. Karamihan ay mga lumang gamit, mga laruan niya noong bata pa siya, mga damit na hindi nakasya. Hanggang sa makita niya ito, sa pinakasulok ng silid. Isang malaking baul na yari sa kahoy. Nakaukit dito ang initials ng kanyang ama, R.A., Ricardo Alcantara. Marahan niyang binuksan ang baul. Sa loob, naroon ang mga alaala ng kanyang ama. Mga lumang album ng litrato, mga plaque ng pagkilala, at mga folder ng mga lumang kaso at partnership sa negosyo. Sinimulan niyang tingnan ang mga litrato. Ang kanyang ama na nakikipagkamay sa mga politiko, mga kapwa negosyante. Pamilyar ang karamihan sa mga mukha. Ngunit isang litrato ang kumuha ng kanyang pansin. Isang litrato ng kanyang ama na may katabing isang lalaking mukhang seryoso. At sa pagitan nila, nakatayo ang isang batang babae, marahil mga 10 taong gulang.
Ang batang babae ay may mahabang itim na buhok at mga matang matalim, nakatitig sa kamera na may intensidad na hindi pangkaraniwan para sa isang bata. May pamilyar sa mukha ng batang iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binaliktad ang litrato. May sulat kamay sa likod. Kasama si Gabriel Romero at ang kanyang anak na si Katrina, 1998 partnership signing. Katrina Romero. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Amara. Muli niyang tiningnan ang litrato, ang mga matang yon. Kahit sa murang edad, naroon na ang apoy, ang talim, ang puot na nakikita niya ngayon sa mga mata ng kerida ng kanyang asawa. Iisa lang sila. Mabilis niyang hinalungkat ang folder na kasama ng mga litrato. Ang folder na may nakasulat na Romero Ventures. Sa loob, naroon ang mga dokumento ng isang malaking business deal. Isang deal na naging dahilan ng pag-angat ng Alcantara Holdings at kasabay noon, ang biglaang pagbagsak ng kumpanya ng mga Romero. Naalala niya itong bahagya mula sa mga kwento ng kanyang ama. Isang matinding kompetisyon, isang unfortunate but necessary business move. Ngunit may isang bagay pa sa ilalim ng folder. Isang piraso ng dyaryo na naging kulay dilaw na sa katagalan. Ang headline, Negosyanteng si Gabriel Romero, natagpuang patay sa loob ng kanyang opisina. Binasa niya ang artikulo. Ayon sa investigasyon, nagpakamatay si Gabriel Romero matapos malugi ang kanyang kumpanya. Iniwan niya ang kanyang nag-iisang anak, si Katrina. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Hindi ito simpleng pagnanasa sa pera. Hindi ito simpleng pang-aagaw ng asawa. Ito ay paghihiganti. Isang planong binuo sa loob ng maraming taon. Isang planong isinilang mula sa abo ng isang nawasak na pamilya. Si Katrina ay hindi lang basta pumasok sa buhay nila. Pinlano niya ang lahat. Ang paglapit kay Marco. Ang pag-akit dito. Ang paggamit sa kasakiman nito bilang isang armas. Si Marco, sa kanyang kayabangan at pagiging sakim, ay hindi man lang namalayan na siya ay isa lamang kasangkapan. Isang pyesa, isang tupa na dinala sa katayan ng isang mas matalinong mandaragit. Napasandal si Amara sa pader ng bodega, hawak-hawak ang lumang dyaryo. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang pagtataksil ni Marco ay masakit. Ngunit ang katotohanan ito ay mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib. Ang kalaban niya ay hindi lang isang sakim na asawa. Ang kalaban niya ay isang babaeng inalayan ang buong buhay para sa paghihiganti. Isang babaeng wala nang pwedeng mawala dahil matagal nang nawala sa kanya ang lahat. At ngayon, naiintindihan na ni Amara na ang pagbabalik niya bilang si Bella ay hindi lang isang laban para sa hustisya. Ito ay isang laban para mabuhay. Nakatayo si Katrina sa malawak na bintana ng master's bedroom, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Paraiso Estates. Sa wakas, nararamdaman niya ang kapayapaan. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Si Amara ay abo na lamang. Ang Alcantara Legacy Holdings ay unti-unti nang napupunta sa kanilang mga kamay. At si Marco, ang kanyang perpektong kasangkapan, ay nasa kanyang palad. Ngunit ang kapayapaang iyon ay marupok. Sinisira ito ng mga maliliit na bagay, tulad ng pagiging balisa ni Marco nitong mga nakaraang araw. Hindi ka mapakali, sabi ni Katrina nang pumasok si Marco sa silid. Ang mukha nito ay gusot sa pag-aalala. Ano na naman ang gumugulo sa isip mo? Ang katulong na si Bella, diretsong sagot ni Marco. May kakaiba sa kanya, Kat. May mga kilos siya, na nagpapaalala sa akin kay Amara. Isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Katrina, ngunit walang saya dito. Malamig at mapanguyam. Talaga, Marco? O baka naman ang konsensya mo lang yan. Huwag mong sabihin sa akin na pagkatapos ng lahat ng ito, ngayon ka pa kikilabutan? Lumapit siya sa lalaki
at hinaplos ang pisngi nito. Kalimutan mo na si Amara at kalimutan mo na ang katulong na yan. Isa lang siyang hamak na utusan. Ngunit sa isip ni Katrina, isang maliit na alarma ang tumunog. Ang paranoia ni Marco ay maaaring isang kahinaan, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ito ng tuluyan. Ang kanyang plano, na binuo niya sa loob ng 20 taon, ay masyadong perpekto para masira ng isang simpleng katulong. Kailangan niyang siguraduhin. Kinabukasan, habang nasa opisina si Marco, isinagawa ni Katrina ang kanyang sariling plano. Pumasok siya sa walk-in closet at binuksan ang isang maliit na jewelry box. Sa loob, kinuha niya ang isang bagay na alam niyang hinding-hindi makakalimutan ni Amara. Ang engagement ring na ibinigay dito ni Marco. Isang malaking diamante na kumikinang kahit sa dilim. Pumunta siya sa vanity table sa kwarto at sinasadyang iniwan ang singsing sa ibabaw nito na para bang nagmamadali siyang umalis at nakalimutang itago. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang isang app, at sa screen ay lumabas ang live feed mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa isang palamuti sa ibabaw ng aparador. Umupo siya sa sala, nagbabasa ng magazine, habang naghihintay. Maya-maya, pumasok si Bella sa kwarto para maglinis, dala ang kanyang mga panlinis. Mula sa kanyang cellphone, pinanood ni Katrina ang bawat galaw nito. Nagpunas ng mga bintana, inayos ang kama, hanggang sa mapunta ito sa vanity table. Nakita ni Katrina kung paano natigilan si Bella. Nakita niya ang pagtitig nito sa singsing. Huminto ito sa paggalaw. Mula sa screen, halos maramdaman ni Katrina ang bigat sa dibdib ng katulong. Sige, kunin mo, bulong ni Katrina sa kanyang isip. Bigyan mo ako ng dahilan. Ngunit hindi ito kinuha ni Bella. Pagkatapos ng ilang segundo, umiling ito na parang may iwinawaksi sa isip at nagpatuloy sa paglilinis. Nakahinga ng maluwag si Katrina, ngunit may kasama itong bahagyang pagkadismaya. Ngunit bago pa man niya isara ang app, may napansin siyang kakaiba. Habang nagpupunas si Bella, malapit sa study table ni Marco, aksidente niyang nahulog ang kanyang basahan sa sahig. Nang yumuko siya para kunin ito, ang kanyang kilos ay masyadong mabilis malapit sa ilalim ng mesa. Isang segundo lang iyon, ngunit sapat na para magtanim ng pagdududa sa isip ni Katrina. Nang matapos maglinis si Bella at lumabas ng kwarto, agad na umakyat si Katrina. Hindi niya pinansin ang singsing. Dumiretso siya sa study table. Lumuhod at kinapa ang ilalim nito. At doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit, malamig na bagay na gawa sa metal at plastic. Nakadikit sa kahoy, isang maliit na recording device. Isang itim at nakakapasong galit ang biglang pumuno sa buong katauhan ni Katrina. Ang lahat ng kanyang pagiging kalmado ay naglaho na parang bula. Sino ang babaeng ito? Mabilis at tahimik siyang bumaba. Naabutan niya si Bella sa kusina. Naghuhugas ng mga pinagkainan. Walang salita. Dumaan si Katrina sa tabi nito. Kumuha ng isang maliit, ngunit matalim na kutsilyo para sa prutas mula sa knife block. Bella, tawag niya. Ang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado nito. Lumingon si Bella mula sa lababo. Ang kanyang mga kamay ay puno pang ang bula. Po, ma'am. Dahan-dahang lumapit si Katrina. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Bella. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Ipinakita niya ang kanyang kamay. At sa palad niya ay naroon ang maliit na recording device. Sa tingin mo, tanga ako? Tanong ni Katrina. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sinubukan niyang umatras, ngunit nasukol na siya sa pagitan ng lababo at ni Katrina. Sino ka? Ulit ni Katrina, mas malakas na ngayon habang itinaas niya ang kutsilyo. Ang dulo nito ay kumikinang sa ilaw ng kusina. Sino ang nagpadala sa iyo dito?
Ang mga pulis ba? Mga kalaban ba namin sa negosyo? Magsalita ka. Nanginginig ang buong katawan ni Amara. Ito na. Ito na ang katapusan. Nahuli na siya. Ang kanyang plano ay gumuho sa isang iglap. Sa kanyang isip, nagpaalam na siya. Ngunit habang nakatitig siya sa mga mata ni Katrina, mga matang puno ng galit na ipinanganak mula sa isang trahedya sa nakaraan, isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang huling baraha, isang sugal na maaring magligtas sa kanya o tuluyan nang magtulak sa kanya sa kamatayan. Kailangan niyang sirain ang kumpiyansa nito. Kailangan niyang guluhin ang mundo nito, tulad ng ginawa nito sa kanya. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, huminga siya ng malalim at isinantabi ang takot. Tinitigan niya si Katrina ng diretso sa mga mata at sa isang boses na basag, ngunit malinaw, binigkas niya ang isang pangalan na alam niyang wawasak sa pader na binuo nito. Romero, sigaw niya. Alam ko kung sino si Gabriel Romero. Alam kong siya ang ama mo. Ang epekto ay biglaan at marahas. Ang ekspresyon ni Katrina ay nagbago mula sa galit patungo sa purong pagkabigla. Ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo ay bahagyang nanghina. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Sa isang iglap, ang imahe ng isang makapangyarihang babae ay nawala. At ang nakita ni Amara ay ang batang babae sa litrato. Isang batang nasaktan at nag-iisa. Paano mo nalaman? Utal ni Katrina. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ibinaba niya ang kutsilyo, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay mas naging mapanganib. Hindi na ito simpleng galit. Ito ay takot. Ang takot ng isang taong ang pinakatatagong sikreto ay nabunyag. Lumapit si Katrina, hindi na para manakot, kundi para pag-aralan ang babaeng nasa harap niya. Tinitigan niya ang mukha ni Bella, ang peklat, ang mga mata. Sino ka talaga? Tanong niya ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanong ay may kasamang malalim na pagdududa. At sa sandaling iyon, alam ni Amara na kahit nakatakas siya sa bingit ng kamatayan, napunta naman siya sa isang mas delikadong sitwasyon. Alam mo na ang sobra. Bulong ni Katrina, ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo. Ang katahimikan sa kusina ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakatitig si Katrina kay Amara. Ang kanyang isip ay malinaw na tumatakbo ng mabilis. Pinoproseso ang bagong impormasyon. Sinusuri ang banta. Alam ni Amara na bawat segundong lumilipas ay naglalapit sa kanya sa isang katapusang hindi niya matatakasan. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Ang tunog ay bumasag sa tensyon. Napalingon si Katrina, na tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Isang saglit na pag-aatubili ang makikita sa kanyang mukha. Sa isang iglap, habang ang atensyon ni Katrina ay naiba, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa pintuan ng kusina. Si Manang Lita. Ma'am, si Sir Marco po nasa telepono. Mukhang importante, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig, ngunit pilit na pinapakalma. Tumingin si Katrina kay Manang Lita, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Bella, isang tingin na nangangakong, hindi pa tayo tapos. Tumalikod si Katrina at naglakad papuntang sala para sagutin ang tawag. Iyon na ang hudyat. Hija, ngayon na. Bulong ni Manang Lita, hinila ang braso ni Amara. Wala nang oras, umalis ka na. Pero saan ako pupunta? Gulat na tanong ni Amara. Huwag kang mag-alala, may naisip na ako, sabi ng matanda, habang itinutulak si Amara papunta sa pinto sa likod ng kusina. Bago niya ito tuluyang palabasin, may iniabot si Manang Lita sa kanyang kamay. Isang maliit na USB flash drive. Nang malaman kong may balak kang gawin, kinopya ko ito mula sa security computer sa study room. Ito ang CCTV footage sa bodega noong araw na nag-usap si Sir Marco at Ma'am Katrina tungkol sa pagsunog ng mga ebidensya ng pagnanakaw. Boses lang,
pero malinaw. Tiningnan ni Amara ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat at pasasalamat. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kasinungalingan, sa huling sandali, pinili ni Manang Lita ang tama. Manang, sige na, umalis ka na. Pag-uutos ng matanda. Mag-iingat ka. Tumakbo si Amara. Tumakbo siya nang walang lingon-lingon. Palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Palayo sa panganib. Ang tanging dala niya ay ang cellphone na puno ng mga litrato, ang USB na puno ng katotohanan, at isang pusong puno ng determinasyon. Nagpalipas siya ng gabi sa isang murang motel. Ang kanyang isip ay hindi mapakali. Alam niyang hinahanap na siya ni Katrina. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya natatagpuan. Kailangan niya ng tulong. Isang taong mapagkakatiwalaan, isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan, suot ang isang lumang jacket na may hood para itago ang kanyang mukha. Pumunta si Amara sa isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Makati. Naghintay siya. Bawat taong pumapasok ay nagpapakaba sa kanya. Pagkatapos ng halos isang oras, isang lalaking nasa edad 50, may suot na salamin at may dalang briefcase ang pumasok sa coffee shop. Si Attorney Benjamin de la Cruz, ang pinakamatapat na abogado ng kanyang ama. Isang taong itinuring siyang parang sariling anak. Naupo ito sa isang mesa, nag-order ng kape at naglabas ng dyaryo. Iyon ang hudyat. Dahan-dahang lumapit si Amara sa mesa. Attorney? Tumingin si Attorney de la Cruz. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting inis sa pagkakaistorbo. Ngunit nang makita niya ang mga mata sa likod ng hood, ang pamilyar na hugis nito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Sino ka? Tanong nito. Ako po ito, attorney, sabi ni Amara, at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang hood. Ang abogado ay napanganga. Ang dyaryo ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay namutla. Amara? Paanong... Akala ko, patay ka na? Sa loob ng sumunod na oras, ikinuwento ni Amara ang lahat. Ang pagtataksil, ang aksidente, ang pagiging si Bella, at ang madilim na plano ng paghihiganti ni Katrina. Ipinakita niya ang mga litrato sa cellphone at ibinigay ang USB. Habang nagsasalita si Amara, ang pagkabigla sa mukha ni Attorney de la Cruz ay napalitan ng galit at pagkatapos ng matinding determinasyon. Ang mga demonyo, bulong ng abogado. Pinalaki kita, Amara. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa'yo at sa legado ng iyong ama. Kailangan ko ng tulong niyo, attorney, sabi ni Amara. Malapit na ang annual stockholders meeting. Doon, opisyal na ipapasa kay Marco ang pagiging chairman ng board. Kailangan nating pigilan yon. Tumingin si Attorney de la Cruz kay Amara. Nakita niya hindi lang ang batang babaeng dati niyang kilala, kundi isang babaeng sinubok ng apoy at lumabas na mas matibay. Hindi lang natin sila pipigilan, Amara. Sabi ng abogado, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Wawasakin natin sila. Mayroon akong plano. Nang gabing iyon, sa isang ligtas na lugar na inayos ni Attorney de la Cruz, humarap si Amara sa salamin. Dahan-dahan niyang tinanggal ang itim na pangkulay sa kanyang buhok, hinugasan ang kanyang mukha, at tinanggal ang mga damit ng isang katulong. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang babaeng tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi na si Bella, ang anino. Ito, si Amara Alcantara Valderrama. Ngunit ang mga mata niya ay iba na. Wala na ang dating inosente at mapagmahal na tingin. Ang naroon na ngayon ay ang liwanag ng isang reynang naghahanda para sa isang digmaan. Ang boardroom ng Alcantara Legacy Holdings ay malamig at tahimik. Ngunit para kay Amara, ang hangin ay nag-aalab. Nakatayo siya sa labas ng malaking pinto na yari sa narira sa tabi ni Attorney de la Cruz. Hindi siya kinakabahan. Ang kaba na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang malamig
at matigas na resolusyon. Suot niya ang isang navy blue power suit, ang buhok niya ay maayos na nakatali, at ang peklat sa kanyang pisngi ay hindi tinakpan. Isa itong paalala. Isang medalya ng digmaan. Mula sa loob, dinig na dinig nila ang boses ni Marco sa pamamagitan ng mga speaker. Ang boses na minsan ay nagpapakalma sa kanya ay ngayon ay nagdudulot na lang ng pandidiri. At habang dinadala natin ang kumpanyang ito sa isang bagong yugto, madamdaming sabi ni Marco, hinding-hindi natin malilimutan ang diwa at ang legacy ng aking yumaong asawa, si Amara Alcantara Valderrama. Ang lahat ng ito, isang sandaling pagtigil para sa drama, ay para sa kanya. Isang senyas mula kay Attorney de la Cruz. Huminga ng malalim si Amara. Ito na. Sa eksaktong sandali na yon, ang dalawang malaking pinto ng boardroom ay bumukas ng sabay. Kung may tunog man ang pagkabigla, iyon ang maririnig sa loob ng silid. Ang kolektibong paghinga ng lahat ng miyembro ng board. Ang pagtigil ng lahat ng galaw. Ang tunog ng isang ballpen na nahulog sa sahig. Lahat ng mata ay napunta sa babaeng nakatayo sa may pintuan. Ngunit ang tanging mga mata na mahalaga para kay Amara ay ang dalawang pares sa dulo ng mahabang mesa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Mula sa pagiging kampante at mapagkunwari, ito ay naging isang maskara ng purong pagkagulat at hindi paniniwala. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kulay ay tila hinigop mula sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Katrina ay parang naging isang estatwang yelo. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nagsiklop ng mahigpit. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa. Isang halo ng takot at pagkamuhi. Naglakad si Amara papasok. Bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang tingin ay nakapako lamang kay Marco. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Maganda yang eksena mo, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim. Sapat na para marinig ng lahat. Pero siguro, mas maganda kung ako na mismo ang magsasabi tungkol sa sarili kong legacy. Isang kaguluhan ang nagsimula. Mga bulungan, mga pagtatanong. Amara, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco na parang nakakita ng multo. Sa hudyat na yon, humakbang si Attorney de la Cruz. Mga miyembro ng board, patawarin niyo ang biglaang pagdating na ito. Ngunit meron kaming mga importanteng bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa lalaking ito na nagbabalak mamuno sa ating kumpanya. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame. Isa-isang ipinakita ni Attorney de la Cruz ang mga ebidensya. Una, ang mga kopya ng bank statement mula sa mga kahina-hinalang kumpanya at overseas accounts. Ang mga dokumento mula sa itim na kahon. Ito ay nagpapakita ng sistematikong pagnanakaw ng pondo ng kumpanya na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Paliwanag ng abogado. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Marco. Napatayo na. Sumunod, isang audio file ang pinatugtog. Ang boses ni Katrina, malinaw at malutong, mula sa recording device. Hayaan mo lang si Marco Valderrama na maging kampante. Hindi niya alam na isa lang siyang piyesa sa laro ko. Namutla si Katrina at napatingin kay Marco na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka at galit. Pagkatapos, ang CCTV footage mula sa bodega. Ang boses ni Marco at Katrina na malinaw na nag-uusap tungkol sa pagtangka sa buhay ni Amara at pagtatakip sa kanilang mga krimen. Ang bulungan sa silid ay naging isang malakas na ugong ng galit. At para sa huling ebidensya, si Amara na mismo ang nagsalita. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagkakarinig sa plano hanggang sa kanyang pagpapanggap bilang si Bella. Sa gitna ng kaguluhan,
2 unipormadong pulis ang tahimik na pumasok sa silid. Marco Valderrama at Katrina Romero. Sabi ng isang pulis, ang boses ay may awtoridad. Inaaresto kayo sa salang attempted murder, fraud, at conspiracy. Ang tunog ng pag-click ng posas sa mga kamay ni Marco at Katrina ang nagpatahimik sa buong silid. Habang dinadala sila palabas, dumaan sila sa harap ni Amara. Si Katrina ay tumingin sa kanya ng may purong pagkamuhi. Ngunit si Marco, na ngayon ay mukhang talunan at basag na, ay huminto. Tinitigan niya si Amara. Ang kanyang isip ay halatang hindi pa rin matanggap ang lahat. Paano? Tanong ni Marco. Ang boses ay halos isang pakiusap. Paano nangyari to? Tinitigan siya ni Amara nang diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Minamaliit mo ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitirang anumang bagay para mawala. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo na yumanig sa mundo ng negosyo ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama. Ang buhay ay nagpatuloy, tulad ng lagi nitong ginagawa. Nakatayo si Amara sa loob ng korte, sa likod ng hanay ng mga upuan. Tahimik na nakamasid. Hindi siya umupo sa harap. Hindi niya kailangang maging sentro ng atensyon. Ang araw na ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa pagtatapos. Sa harap, nakatayo si Marco at si Katrina sa harap ng hukom, nakasuot ng kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Wala na ang dating CEO na mayabang at ang babaeng mapang-akit. Ang naroon ay isang lalaking basag ang itsura. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. At isang babaeng ang mga mata ay walang laman. Ang apoy ng paghihiganti ay tuluyan ng naubos at naging abo. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa silid. Habang binabasa nito ang hatol, mahabang taon ng pagkakakulong para sa dalawa. Justice. Ito na ang hustisya. Ngunit habang pinagmamasdan ni Amara ang paglagapak ng martilyo ng hukom, wala siyang naramdamang saya. Wala siyang naramdamang tagumpay. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim at payapang katahimikan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos ng hatol, naupo si Amara sa hardin ng mansyon. Ang hardin na minsan ay naging saksi sa kanyang mga luha at pagpapanggap. Ngayon, ang mga bulaklak ay muling namumukadkad. Lumapit si Manang Lita. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Naupo siya sa tapat ni Amara sa unang pagkakataon, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang kasama. Matagal silang hindi nagsalita. Pinapakinggan lang ang huni ng mga ibon. Manang, sabi ni Amara. Binasag ang katahimikan. Hinawakan niya ang kulubot na kamay ng matanda na nakapatong sa mesa. Salamat po. Naluha si Manang Lita. Hija, ako dapat ang magpasalamat at humingi ng tawad araw-araw. Umiling si Amara at pinisilang kamay nito. Pareho tayong nagkamali, Manang. Pareho tayong natakot. Ang importante, natuto tayo. Ngumiti siya. Isang tunay at magaan na ngiti. At kailangan ko pa rin ng kasama dito sa mansyon. Masyadong malaki ito para sa akin mag-isa. Gumanti ng nangiti si Manang Lita at sa ngiting iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang sugat ng nakaraan ay nagsimula ng maghilom. Sa Alcantara Legacy Holdings, ibang Amara na ang humaharap sa board. Sa kanyang unang opisyal na pulong bilang CEO, siya ay pumasok sa boardroom, hindi na bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang ang kinabukasan ng kumpanya. Good morning, gentlemen. Bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Isa-isa niyang inilahad ang kanyang mga plano, mga bagong proyekto, mga reforma, para linisin ang pinsalang iniwan ni Marco at isang bagong direksyon para sa kumpanya. Walang pag-aatubili, walang takot. Tumingin sa kanya ang mga miyembro ng board.
Hindi na bilang ang kawawang biyuda o ang anak ng dating may-ari, kundi bilang isang tunay na leader. Hapon na, ang araw ay malapit ng lumubog, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel na tanawin sa kalangitan ng Maynila. Nakatayo si Amara sa loob ng opisina ng kanyang ama. Ang opisina na ngayon ay sa kanya na. Nakatanaw siya mula sa malaking bintanang salamin, pinagmamasdan ng syudad na unti-unting nagkakailaw. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi at marahang hinaplos ang peklat. Hindi na ito masakit. Hindi na ito isang simbolo ng kahihiyan o sakit. Ito ay isang mapa ng kanyang pinagdaanan. Isang paalala na mula sa pinakamalalim na sugat, maaaring isilang ang pinakamatibay na lakas. Hindi na siya ang inosenteng Amara na takot sa mundo. At hindi na rin siya si Bella, ang babaeng puno ng galit at paghihiganti. Siya ay siya. Isang bagong tao, binuo mula sa mga pira-pirasong salamin ng kanyang nakaraan. Mas matalino, mas matatag, at sa wakas, malaya. Isang maliit at panatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na siya para sa pagsikat ng bagong araw at dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Amara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Amara ay isa ring paglalakbay para sa akin, isang paglalakbay na puno ng matitinding emosyon. Bawat sakit na kanyang naramdaman, bawat luhang kanyang iniyak, at bawat hakbang patungo sa kanyang pagbangon ay ramdam na ramdam ko rin. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamatinding pagtataksil at sakit, mayroong isang hindi masukat na lakas na matatagpuan sa loob ng ating sarili. Isang lakas na kayang bumangon mula sa abo at muling buuin ang sarili ng mas matatag at mas buo kaysa dati. Ito ay tungkol sa paghilom, sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan at para sa isang bagong simula. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Amara? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig o nagalit? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at ilaw sa aking patuloy na pagsusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay, lubos na gumagalang, pusong Pinoy Tales.